So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Quillen at nagbabalik na naman tayong muli dito sa ARK. So mga tit kuya, no? Pansin nyo, level 251 ng pulit ako. And hindi po ako rank B, okay? Rank C na po ako. Okay? Rank C na po ako. Kung makikita nyo dito sa rank tab, rank C na po ako. Opo, medyo mataas yan, pero meron na pong nag-report na meron ng rank S, meron na mga rank A, kaya ano lang ako, average lang, no? Yung mga yon is mga addict na, meron talagang mas malakas sa akin. Siguro may mga kasama silang mag-boost kasi imposibleng kayanin mo yun ng solo kasi ako, rank silang inabot ko solo eh. Pero may kasama siguro sila, kaya ang bilis sila magpa-rank up. So, ang topic natin ngayong araw mga tit kuya is tuturuan ko kayo kung paano ba ako nagpapa-level ng bibilis or paano yung efficient or ano yung magandang sabihin natin class na pwede nyong gamitin sa umpisa para mas efficient yung pag-grind ninyo. Pero bago natin umpisahan yung mga tit kuya, syempre may mga announcement lang din ako kailangang ihatid and simulan muna natin to sa mga pa-shoutout. So ngayon mga tit kuya, yung announcement na gusto kong sabihin sa inyo is magkakaroon po ng Halloween update bukas. Okay, sa mga hindi nakakaalam, pag chinek nyo yung tab doon sa mismong Arise Ragnarok, Halloween update na po bukas, okay? Ngayon ko lang din napansin na Halloween update na pala, buti na yung nakapagpa-rank up ako. Kailangan ko na lang mag-grind ng level. So maganda makapag-grind kayo ng level. Huwag muna siguro kayo magpa-rank up if hindi nyo kayang humabol ng level bukas kasi kasi yung pagkakabasa ko, magkakaroon tayo ng mga limited time challenges, no? Hindi natin sure kung pwedeng solo or kung pwedeng may kasama or solo lang yun. Yun yung mahirap doon kapag nagparangkap po kasi kayo mga tit kuya, babalik kayo sa level 1. So kung level 1 kayo, hindi kayo masyado makakapag-participate sa event na yun. Then another thing mga tit kuya, maganda itabi nyo po lahat ng chest nyo para po sa next update, lalo na kung meron naman na kayong magandang weapon and meron na kayong magandang armor. Huwag nyo na pong buksan lahat kasi baka dumating po yung artifact. Kung nakikita nyo sa isang slot dito natin, may artifact tayo pero wala pa tayong nakukuha. Baka kasi nakukuha din sila sa chest. Ngayon, ginagrind ko na yung C chest ko kasi ito yung pinakamataas ko. And ipunin ko na lang yan kapag dumating na yung artifact. And kapag binuksan ko kasi yung C chest mga tit kuya, almost magkakaparehas lang po sila ng stats, no? Very random lang. Nagkaiba lang sila ng rank. Wala pa masyadong adjustment sa rank. Kaya hindi ko ma-recommend na buksan nyo lahat ng chest nyo, lalo na kung meron naman kayong decent na armor and weapon. So, para sa mga nagtatanong, kuya, ano bang benefits ng pagra-rank up? Madami, okay? Madaming benefits ang pagra-rank up. Unang-una, may additional bonus stats po kayo. Hindi nyo siya mapapansin kapag low level kayo, pero pag tumagal na po tas kinonfirm nyo yung max stats nyo sa luma nyong stats, meron pong significant na increase, no? Ang sa akin po, napansin ko, 10k yung max health ko nung rank A, tapos nung nag-rank D ako, almost pa 12k na yung max HP ko, tapos ngayong parang C hindi ko alam. Then yung damage ko, yung sa mage damage ko, yung intelligence ko, ganun pa rin naman, pero medyo sumakit siya ng konti, okay? Dati kasi ang kunat ng red sa akin, red quest. Ngayon, nung nag-rank di ako, medyo lumambot sila ng konti. So, feeling ko may percentage na tumataas pa rin kapag nagpaparank up ka, pero maliit lang. Magpapatong-patong naman yan, kaya mapapansin nyo yan. So, ito na yung biggest question, no? Ito yung main topic natin sa video to. Kuya Len, ano bang pinakamagandang class? Okay? So, medyo iba yung medyo mahirap sagutin yan kasi depende po yan sa playstyle or sinusunod nyo ba yung meta. Okay, kung sinusunod nyo yung meta, ang pinakamaganda po is yung assassin, kasi yung assassin may dual weapon sila, ibig sabihin mas malakas yung damage nila. Tapos yung skill ng assassin is sobrang bilis ng cooldown, lalo na yung third skill niya na kayang bumers ng boss ng 50% kagad. Ganun kalakas yung assassin mga kuya. Trinay ko kanina yung assassin, pero hindi talaga para sa akin yung assassin kasi masyadong malikot, okay? Minsan hindi ko napapatama yung skill kaya hindi po ako nag-assassin. So yun po yung reason bakit nagme-mage ako. Yung mage naman mga kuya, maganda yung mage, okay? Hindi sila pangit, hindi rin sila ganun
kababa to compare sa assassin. Ang problema lang sa mage, hindi nila kayang mag one hit burst, no? Kailangan talaga nilang kumombo para magawa nila yung parang one hit combo nila. Hindi nila kaya yung katulad sa assassin na isahang skill lang patay lahat, no? Yun yung pinagkaiba nila. So, paano ba kayo magpapa-level ng mabilisan mga titkuya nang di kinahirapan? Kunyari, start kayo sa level 1, okay? Nung nag-level 1 ako, tuwing rank up mga titkuya, ang inuuna ko, nag-a-assassin muna ako, okay? Assassin hanggang level 40. Ngayon, ang lalagyan yung stats, strength, tapos vit. Magkahati po yan hanggang mag-level 40 kayo. Pag nag-level 40 na kayo, magre-reroll ulit po kayo ng mage, okay? Pagdating nyo kasi ng mage mga titkuya, yan po kasi gagamitin nyo kasi yung skill niya is mas okay compare sa assassin na low level. Okay, gets nyo ba? Kasi pag ginamit ko yung, ito, papakita ko sa inyo, ang problema kasi sa assassin na low level, hindi nila kayang mang burst, okay? Kahit ilagay nyo lahat ng stats nyo sa strengths, hindi nyo mawa one hit yan. Masakit, medyo may kakunatan pa rin yung mga kalaban nyo kasi nga low level pa kayo. So kailangan nyo talaga magpa-level. Kaya maganda yung mage kasi malayo kayo, okay? May range kayo. Hindi kaagad kayo mapapatay ng mga NPC, so, yung mga mobs, mga ganyan. So kita nyo naman, kaya kong dumistansya. Pero pag assassin kayo, kailangan nyo kasi manu-manuhin yan. Lalo na yung first skill ng assassin is yung parang dalawang slash or triple slash yun. So, ganun, 'di ba? Medyo matagal siya kapag ganun and mahirapan kayo. Unlike sa mage, ang kailangan nyo lang mga titkuya, magpa-level 480 kayo, okay? Pagka level 40 nyo, basta level 1 to 40, assassin. Tapos 40 to 480, magsi-switch na po kayo ng assassin kung gusto nyo. Ay, 450 pala, 450. Pwede na kayo mag-switch ng assassin if trip nyo assassin, pero kung mage kayo, pwede na kayo magpalit. Kasi doon po, nakuha nyo na yung third skill ng assassin, which is yung slash slash na masakit yung kay Jinwoo. Yun, nakaka one hit yun. Yun talaga, pang mabilisan na clear talaga yung skill na yun, kaya maganda siya. So, yun yung marerecommend ko kapag magpapalit-palit kayo ng class, pag magpapalevel kayo, okay? Mas madali po pag ginawa nyo yung ganyan. Pero mas madali syempre kapag may magkikarry sa inyo. Iba pa rin yung pag may nagkikarry sa inyo, no? Anyway, etong tinuturo ko sa inyo kung paano nyo gagamitin magpa-level is pang solo lang naman. Ang pinakamataas talagang magbigay ng EXP mga titkuya is dungeon, okay? Every 30 minutes meron po tayong dungeon. Nagsasalit-salitan po yung goblin and yung insect cave. Kaya tatandaan nyo kung ano yung dungeon. Kapag Goblin Cave po yung nag-spawn, kaya pong i-3 run yan, okay? 3 run, ibig sabihin 3 beses nyo ulit-ulitin yan pwede. As long na may 10 minutes pa kayong sobra. Kasi pagdating po ng kunyari, 3 PM, okay? 3 PM nag-spawn yung dungeon. Pagdating po ng 3:10, magdi-despawn na po yan, okay? So, kaya nyo tapusin yung Goblin Dungeon ng 3 minutes each if sanay na kayo and kumpleto kayo ng skills, kayang-kaya po yun. Walang problema kahit solo, mas maganda po solo yun, okay? Pag may kasama kayo medyo matagal, lalo na kung hindi po sanay yung kasama nyo kasi ma-aggro niya lang yung mga mobs. So maganda kayo na lang solo pag ganun. Then yung insect cave naman mga titkuya is medyo matagal yun. Yun kasi mahaba yun eh. Talagang 2 runs lang yun. Unless na sobrang lalakas nyo siguro and sobrang gagaling nyo mag-aggro. Kaya siguro 3 runs yun. Muntingan ko na magawa 3 runs nun. Kapos lang ng 1 minute solo. Kaso yun nga, masyado kasi mahaba eh. Feeling ko masyadong mahaba kaya hindi kinaya ng 3 runs ko. Pero possible siya siguro kung magagaling yung kasama mo. Then yung last thing na pwede nyo pagkuhanan siguro ng EXP is itong mga quest mga titkuya. Itong mga quest. Yan yung mga huli nyo pwedeng kuhanan. Alam ko medyo maliit lang yung bigay nila pero pagdating nyo kasi ng 900 kakailanganin nyo na yung mga blue, yellow na yan tapos yung red syempre pinakamahalaga kasi nagpapatong-patong na yung EXP nyo every 3 blue nyo le-level na kayo ng 1 kaya mahalaga na po yan. So maganda kapag medyo high rank na kayo, mag-quest na kayo kapag wala pong dungeon kasi yun lang po yung makakatulong sa inyo magpa-level na mabilis. So ito mga atid ko yun, papakita ko sa inyo solo dungeon ng Goblin Cave. Kaya naman siya solo pero pag may kasama kayo medyo mahirapan talaga kayo. So pag ganito, pag wala pa kayong 480 or 450, mage po yung magandang kunin nyo. Kita nyo naman, di ko na kailangan lumapit.
spam lang ako ng skill. Medyo matagal, yun lang yung problema kapag solo tas wala kayong kasama, pero alam nyo yun, na level pa rin kayo kaysa kapag nag-aantay lang kayo ng kasama ninyo na kung walang bubuhat sa inyo, lalo po kayo madedelay magpa-level. So maganda kapag wala kayong kasama, i-solo nyo na lang. Kayang-kaya nyo yan kasi nag-i-scale lang naman yung dungeon sa level nyo and stats ninyo. Kaya huwag kayong problema sa ganun. Kasi mapapatay nyo yan. Lalo na yung boss dito sa Goblin Cave is madali lang, okay? Kahit anong niya, parang 2 hits nga lang siya, 3 hits. Basta mahina lang yung boss dito sa Goblin Cave. Kaya mare-recommend ko i-solo nyo if kaya. If wala kayong kasama, i-solo nyo. So ito na mga tit ko yun, nasa boss na tayo. And naka almost 8 minutes tayo sa isang run. Abot pa tayo ng isa pa. So kita nyo, sulit yung pagda-dungeon kahit solo lang kayo kasi kayang-kaya naman, 'di ba? So ito yung boss, sobrang dali lang. Ang liit lang ng HP niya kahit boss siya compared doon sa spider. So kita nyo, patay na kagad. Tapos erase lang natin, then quit kagad kayo para makaisa pa kayo. So bago ko pala makalimutan mga atit kuya, papakita ko pala sa inyo yung shadows, no? Kapag C rank na. Kasi ang shadow po, mataas po yung inaangat, okay? Kapag nagra-rank up kayo. So, kita nyo tong shadow ko na pinakamalakas ko ngayon. Ito ba pinakamalakas ko? Tama. Ito pinakamalakas ko ngayon. Damage niya, nawala. 67%. Ultimate niya is 118%. Ang health niya is 51%. So, yun palang makikita nyo, sobrang taas na po, okay? Pag kinompare natin yan sa E-rank ko, na wolf din, na Lycan, ito, ayan, to compare natin dito, 35% damage, ultimate is 50%, tapos health is 23%, no? So almost tumaas siya ng 50%, no? Ang laki nung tinaas ng agwat ng nila, damage, ultimate, tsaka health kapag C-rank. Kita nyo? Grabe, diba? Kaya, ito yung benefits ng pagra-rank up. So, imagine nyo yung nakapag S-rank kung gaano kalakas yung shadow niya. Feeling ko kaya niya mag-clear ng dungeon nang naka-shadow lang na stat. Yun yung feeling ko, kayang-kaya niya. Kasi sobrang lakas ng shadow kapag Siguro pag katagalan, magiging meta yung shadow kapag mataas na po yung mga rank nyo, no? Feeling ko ganun mangyayari. So, yun lang naman lahat ng maituturo ko sa inyo, no, mga tit kuya. Wala naman akong ibang ginagawa para makapagpa-level. Lang talaga, tiyagaan, tsaka puyatan, yun. Kasi puyat ako. Napupuyat na ako madalas. Kakagrind po talaga ng inaabot ako ng 2:00. Nag-grind pa din ako. Yun lang talaga. Lalo na't kung solo lang kayo, wala kayong katulong. Medyo matatagalan talaga kayo mag-grind, pero tiyagaan lang. Update na bukas. Ulitin ko, update po bukas ng Halloween. Mag-ready po kayo. And yung mga items nyo tulad ng chest, itabi nyo po muna. Antayin nyo na lang ilabas yung artifact bago nyo buksan. Kung meron naman kayong decent na weapon and meron kayong decent na armor. Then, last thing is yung pag magpapalevel nga kayo, pag umpisa kayo ng level 1 to 40, mag-assassin muna kayo, okay? Pag 40 to 450, basta pag nakuha nyo na yung huling skill, okay? Mag-switch na kayo ng assassin kung gusto nyo, pero pwede naman kayo mag-stay ng mage kung gusto nyo rin, kasi ako mage talaga nga ako. Pero yun yung pinaka most efficient way kung gusto nyo mabilisan lumevel, no? Assassin yung may pinakamalakas na damage and one hit niya lang lahat kapag ini-skillan niya nung shing 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 gano'n, no? So yun lang naman mga tit ko. I hope na may natutunan kayo kahit papaano. Wala akong mabigay sa inyo visual para ma-explain kasi hindi naman ako nag-assassin talaga masyado. Pero yun nga, yun lang din yung tips na matuturo ko sa inyo kasi 10% pa lang ng laro yun nandito. Wala pa tayong ibang way para magpa-level ng mabilis. Malay nyo, pag nag-update bukas, magkaroon po ng additional items, artifacts, or something na makakatulong sa atin magpa-level, no? So, yun lang mga tit ko. Hanggang dito na lang po ako. And I hope may natutunan nga kayo. Ingat kayo palagi. And God bless po sa inyo. Bye-bye!